Kabanong, kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Roman. Kilala ang pamilya namin bilang isa sa pinakamayamang angkan sa Negros noon. Wala pa man ako sa mundo, talagang gintong kutsara na ang ginagamit ng mga kamag-anak ko. Dahil sa nagpasalin-salin na ang yaman mula sa pinakaunang henerasyon hanggang sa amin, masarap ang buhay na tinatamasa namin ngayon. Hindi naman sa pagmamayabang, Kabanong, pero sa dami ng pera namin, minsan ay hindi ko na rin alam kung papaano gagastusin. Pangatlong anak ako sa aming 3 magkakapatid. Puro kami lalaki. Dahil sa ako ang bunso, madalas na ako ang pinapaboran ni Papa. Sa katunayan, pagkatapos ko ng college, hindi na nila ako pinagtrabaho. Kumbaga, pasarap na lang ako sa buhay. Nasa bahay lang palagi at kung minsan ay lalabas para lang gumala. Isang hapon, nabulabog ang kalooban namin nang makarinig ng mga sigaw sa labas. Boses yon ng babae. Nagpupumilit na makapasok sa mansyon. Bumaba ako. Nagkasabay kami ni Kuya Rolen sa hagdanan. Ano bang ingay yun? Pambira, natutulog ako eh. Baka babae na naman siguro ni Papa. Pagbaba namin ng sala ay nasilip namin sa labas ang isang babae na pilit hinaharang ng mga gwardya namin. O diba? Sabi ko sa iyo eh. Si Papa naman kasi ang daming babaeng kinakana eh. Tingnan mo oh, pangatlong babae na yan na nagpunta rito. Magpasalamat na lang tayo kasi hindi naman binubuntis ni Papa. Nako, hindi ko talaga matatanggap kapag may kapatid tayo sa labas. Teka, bakit ka nandito sa bahay? Wala ka bang trabaho sa kumpanya? Nag-file ako ng leave, 1 buwan. Gusto kong mag-relax eh. Bahala na muna yung magaling nating panganay ang mag-handle ng lahat. Natuon ang atensyon namin sa babae nang muntikan na ito makapasok ng gate. Buti na lang ay nahawakan siya sa damit ng 2 matangkad na gwardya. Don Rodelio, sabi mo pakakasalan mo ako. Sinungaling ka. May ibang babae ka rin pala. Natawa na lang kami ni Kuya Rolen. Naging babaero si Papa mula nang mamatay sa sakit na cancer ang nanay namin. Sabi niya noon, hindi na siya magseseryoso sa pag-ibig. Si Mama lang daw kasi ang nag-iisa niyang minamahal. Siguro, kung nabubuhay si Mama ngayon, kawawa yung babaeng yan. Common sense bro, kung buhay si Mama, walang babae si Papa. Sa bagay, tama ka. Umupo na lang kami sa sofa. Dumukot ng sigarilyo si Kuya, sabay hitit buga. Ikaw, anong balak mo sa buhay? Sa ngayon wala pa. Sarap ng buhay mo no? Malamang, bunso Tanga, huwag kang masyado matawa kasi wala kang ginagawa. Kapag dumating yung araw na kailangan mo na magtrabaho, wala kang alam. Baka hindi ka patanggapin sa kumpanya natin kapag nag-apply ka hindi ako mag-a-apply sa kumpanya natin, simple lang naman Sos, walang kwenta. Siya nga pala, may gagawin ka ba ngayon? Wala naman. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? May pupuntahan lang akong tao Wala ko, may bibiling ka na namang baril no? Ngumiti si Kuya Roland sa akin. Sa aming lahat, ako lang kasi ang nakakaalam ng sikretong pangungulekta niya ng baril. Hindi naman niya yung ginagamit. Sadyang gusto lang niya ng baril. Bata pa lang kami, hilig na niya ang mga baril Oo, may nakausap ako. Galing pang Canada yung baril na yun baka maunahan pa ako kaya kukunin ko na. Kailan ka ba bubukod ng bahay para naitatago mo na ng maayos ang baril mo? Kapag sinabi mo kay Papa yung sikreto ko, tsaka ako bubukod. Bakit ko naman sasabihin? Gusto pa kitang i-blackmail no? Nagtawanan kaming pareho. Maya-maya ay lumabas na rin kami. Sumakay kami sa kulay puting sasakyan ni Kuya Rolen. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero ang sabi niya ay medyo malayo-layo. Dulo na yata ng bayan. Kaya natulog na lang muna ako sa backseat. Paggising ko, nakatigil na kami sa gilid ng daan. Napansin ko na walang gaanong dumadaan na sasakyan doon. Parang liblib. Nakita ko si Kuya Roland sa labas. May kausap siyang lalaki na nakasandal sa isa pang sasakyan.
Nagkaabutan sila ng bayad at ng baril. Pagkatapos nun, agad na rin bumalik ng sasakyan si kuya. Dala na niya ang mahabang baril na nakalagay sa mahaba ring case. Oh, gising ka na pala. Eto na yung baril oh. Dito ko na sa tabi ko ilalagay ito ha. Ang haba naman yan. Goods naman, di ba? Oo naman. Parang siraulo nga lang yung binilan ko eh. May binibenta pa siyang isang baril. Parang baril ng Kastila na lumang-luma na. Pangpatay daw ng aswang. Sandali akong natameme nang marinig ang sinabi niya. Eh ano naman ang gagawin ko sa baril na yun, di ba? Isa pa, hindi naman ako naniniwalang may aswang eh. Parang tanga. Namimilit eh. Ngayon lang rin ako nakarinig na may baril palang pamatay ng aswang. Eh ako din naman. Pero modus lang yan. Kagawa-gawa sila ng kwento para makapabili ka. Ibahin nila ako, no? Alam ko kung anong baril lang mas may kwenta. Eh mali mo, sa kinilalagyan natin ngayon may aswang. Gusto mong subukan ko sa iyo yung baril para manahimik ka? Bugnutin mo naman, biro lang eh. Pinandar na rin ni Kuya Rolen ang sasakyan. Mag-aalas 9 na nang makarating kami sa mansyon. Naabutan naming nag-uusap si Papa at Kuya Ranidel. Oh, nandyan na pala kayo. Maupo kayo at may sasabihin ako sa inyo. Kung tungkol sa trabaho, pasensya na pa. Pero ako nakalib ng 1 buwan eh. Maupo muna kayo. Wala ito kinalaman sa trabaho. Ito ay may kinalaman sa pamilya natin. Umupo na rin si Kuya Rolen at nagdikwatro pa ito. Tahimik naman si Kuya Ranidel at kalmadong-kalmado lang ang mukha. Makinig kayong mabuti sa akin. May madadagdag sa pamilya natin. Agad ako nagsalita dahil ang unang pumasok sa utak ko ay ang tita namin na si Tita Beth. Ang tita namin na maarte at napakasama ng ugali. Sa madaling sabi, mata pobre. Naku pa, kung uuwi dito sa mansyon si Tita Beth uupa na lang ako ng bahay. Ayoko makasama yan sa isang bubong, no? Ay nako, ayaw na muna kasi akong patapusin eh. May sinabi na ba ako kung sino? Ito si Ramon. Wala nang ang silbi sa pamilyang to, bastos pa. Hayaan mong matapos magsalita si Papa bago ka magsalita. Wala ka talagang manners. Napayako na lang ako sa sobrang hiya. Katulad nga ng sinabi ko, may madadagdag sa atin. 7 taong gulang na batang lalaki. Nagkatinginan kami ni Kuya Rolen. Anak ko rin siya. Ibig sabihin, may anak ka sa labas? 1 taon matapos mawala ang mama ninyo, nakilala ko si Liza. Isang mabuting babae. Nagkamabutihan kami. Kalaunan, naging nobya ko siya. Tumagal kami ng halos 4 na buwan. Bigla na lang niya akong iniwan. Hindi ko alam na buntis pala siya nang hindi na siya nagpakita sa akin. Matagal ko na siyang pinapahanap. Tapos kanina lang, nahanap siya ng mga tao ko. Nagkausap kami at inamin ni Lisa na may anak nga kami. 7 taong gulang na batang lalaki. Kamukhang kamukha ko nung bata pa ako. Hindi natanggap ni Kuya Rolen ang mga sinabi ni Papa. Padabog itong tumayo. At gusto mong patirahin siya rito kasama namin? Hindi ko matatanggap yan pa. Pasensya ka na pero hindi ako makakapayag na makasama ang bunga ng kasalanan ninyo ng babaeng yun. Hindi siya bunga ng kasalanan. Bunga siya ng pagmamahala namin ni Lisa. Ay, pagmamahal? 1 taon pa lang na namatay si Mama? May bago ka na kaagad? At nagkaanak pa talaga kayo? Rolen, umupo ka. Matuto kang gumalang. Isa ka pa eh. Panganay ka pero wala kang pakialam sa pamilya natin. Paano mo nagagawang tanggapin ng ganon? Tingin mo may mangyayari kahit magalit ako? Wala. Tapos na. Nangyari na. Tama na, Rolen. Umupo ka. Ikalma mo ang sarili mo. Muling umupo si Kuya Rolen. Malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Walang kasalanan ng bata rito. Siya lang naman ang responsibilidad ko kasi wala na kaming nararamdaman ni Lisa para sa isa't isa. Karapatan ng batang yon na maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Para sa akin,
Wala namang problema kung magpakaama ka sa kanya, Papa. Ang akin lang, wag dito. Kasi pamamahay ito kung saan nakatira rin si Mami. Respeto na lang sana. Gusto ko siyang tumira dito dahil gusto kong maranasan din niya na maging kagaya nyo. Kung anong deserve nyo ay deserve din niya. Isa pa, mabait na bata si Renzo. Marunong siyang gumalang. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman nagbabago ang pagmamahal at paggalang ko sa mama ninyo kahit wala na siya. Walang problema sa akin pa. Hanggat hindi yan nakakaapekto sa negosyo natin, sige lang. Hindi, kung ano mapagkasunduan, doon na lang po ako. Wala namang halagang opinyon ko rito eh. Ano ko, bahala nga kayo? Basta, huwag kayong aasa na magiging mabuting kapatid ako sa batang yan ha. Dahil kahit kailan, hindi ko pinangarap magkaroon ng kapatid sa labas. Umalis si Kuya Rolen. Aalis na rin sana ako nang biglang hawakan ako ni Papa sa braso. Total wala ka namang ginagawa. Samahan mo ako bukas. Susunduin natin si Renzo sa kanila. Po? Sige pa. Wala pong problema. Pangiti-ngiti lang si Kuya Ranedel noon. Parang wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang negosyo at kumpanya. Kinabukasan, pasikat pa lang ang araw ay bumiyahe na kami ni Papa. Mahaba-habang biyahe ang tinahak namin. Nasa pinakaliblib daw kasi na lugar ang tirahan ni Renzo. Napapaisip na ako, paano kaya nahanap ng mga tauhan ni Papa ang lugar na yon? Don Rodelio, nandito na ho tayo. Pumarada kami sa gilid ng maputik na daan. Kinailangan pambuhatin ng driver si Papa para hindi siya maputikan. Sa may bakuran pa lang, nakita na namin ang isang babae. Mas bata yon kaysa sa nanay namin. Nagsasampay ang babae nang lumapit kami doon. Don Rogelio? Magandang umaga sa iyo, Lisa. Wala kang kupas. Maganda ka pa rin. Ay, pasok kayo. Natataranta ang babae. Naglatag ang babae ng lamesa sa bakuran nila. Binigyan kami ng upuan na medyo marumi. Pasensya na ho kayo ha. Hindi ako nakapaganda eh. Akala ko kasi hapon pa ang dating ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako maarte. Makita ko lang kayo ni Renzo masaya na ako. Si Renzo pala nasa ilog, naliligo. Sandali susunduin ko lang. Huwag na. Saan ba ang ilog? Malapit lang ba rito? Itong si Roman na lang ang sumundo sa kanya. Nakakayano. Huwag ka nang mahiya. Magkapatid naman sila Pa, hindi naman ako kilala ni Renzo Baka hindi rin siya sumama. Kilala ka na ng batang yon. Pinakita ko yung larawan mo nung una kong punta rito. Tulad ko, kamukha mo rin siya. Tawagin mo na lang siya at lalapit sa iyo ang batang yon. Mahaba ang buhok niya. Tinuro sa akin ni Lisa kung saan ang daan papunta sa ilog. May binabaan lang ako na daan at makalipas lang ng ilang minuto, may natanaw na akong ilog. Ilang kabataan ang naroon, pero kapansin-pansin ng isang bata na nakabukod sa maraming bata. Pambira. Puro long hair naman ng mga bata rito. Labang barbershop sa lugar na ito. Dahil hindi ko naman alam kung sino si Renzo doon, isinigaw ko na lang ang pangalan niya. Renzo! Supok! Nagtinginan ang lahat ng mga bata. Maya-maya lang ay nagtawanan sila, maliban na lang sa isa. Nilapitan ko ang isang yon na parang nagtataka kung sino ko. Sigurado ako na siya na si Renzo dahil medyo kamukha ko. Pero para sigurado, tinanong ko pa rin siya. Ikaw ba si Renzo? Tumingin-tingin muna ang bata sa akin. Nang mapansin niya na may pagkakahawig kami, bigla na lang siyang ngumiti. Ikaw nga, Kuya Roman! Pambirang memorya ng batang to. Tandaan niya talaga ang mukha ko. Bigla niya akong hinawakan sa kamay. Sabik na sabik niya akong tinanong. Kuya, kasama mo po si Papa Rodelio? Oo. Pinapasundo ka nga sa akin Tara na. Umuwi ka na at magpalit ng suot.
Nang paalis na kami, nakatingin sa amin ang mga batang nandun. Hindi ko alam pero para silang takot na takot. Parang iniiwasan nila si Renzo. Kaaway mo ba yung mga yon? Hindi po. Takot lang po talaga sila sa akin. Ha? Bakit? Kasi po astig ako eh. Ngumisi ako. Hindi ako makapaniwala na parang minana niya yata ugali ni Kuya Rolen. Pagbalik namin sa bahay nila, ay nakaimpake na ang mga gamit ni Renzo. Minadali ni Liza ang pagpapalit ng damit ng bata. Wala nang suklay-suklay. Anak, sasama ka na sa papa mo ha. Maganda ron. Marami kang laruan. Hindi ka rin magugutom. At makakaiwas ka na rin sa mga batang nangaaway sa'yo. Hindi ka po ba sasama, Nay? Hindi anak eh. Kasi nandito ang trabaho ni nanay. Pero pwede ka namang dumalaw dito minsan. Pwede rin naman akong dumalaw din doon. Ay, mamimiss ka agad kita, Nay. Ayos lang yan, nak. Basta papakabit ka dun ha. Yung mga paalala ko sa'yo. Maiyak-iyak na si Renzo. Ako naman ay napapailing na lang. Hindi ako sanay makakita ng drama. Tahimik lang siya habang nasa biyahe na kami. Sa mga sandaling yon, normal na bata ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam na sa pagtira niya sa mansyon ay marami palang mangyayaring kababalaghan. Visit! Sino pumatay sa mga kuneho ko? Sino? Umaga nun, galit na galit si Kuya Rolen galing sa kabila naming bahay kung saan naroon ang mga alaga naming hayop. Napatigil sa pag-uusap sandali si Papa at Kuya Ranidel at kami naman ni Renzo ay sandaling napasilip sa kanila habang nandun naman kami sa dining area. Ay, Rolen, ibaba mo nga yung boses mo. Sinong hindi sisigaw? Pinatay ang mga alaga kong kuneho. Ulo na lang natira eh. Kahit patingnan nyo. Pinuntahan namin nila Papa ang kabilang bahay. Naabutan namin ang mga kuneho na talagang ulo na lang ang natira. Puro dugo na ang kulungan. Now tell me, sino magre-relax sa ganyan? Kabibili ko lang sa mga yan nung nakarang araw tapos ganyan? Bago ka magmaktol na parang bata dyan, imbestigahan mo na lang. Walang magagawa yung init ng ulo mo pati kami iniistorbo mo. Huwag kang makialam dito. Hindi kita kinakausap. Mag-focus ka na lang sa negosyo natin kasi mukha kang pera. Tama naman si Ranidel Ipapaimbestiga natin to. Baka mamaya hindi natin alam may nakapasok na palang siraulo dito. Malaman ko lang kung sino gumawa niyan. Pupugutan ko rin ang ulo. Padabog na umalis si Kuya Rolen. Kahit si Papa ay kinabahan din sa huli niyang sinabi. Iba kasi talaga magalit si Kuya Rolen. Talagang kaya niyang pumatay ng tao kapag sinagad ang pasensya niya. Naiwan kami ni Renzo sa mga alaga naming hayop. Napansin ko na tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng mga hayop doon. Uy, kaya ikaw huwag kang makikilam sa mga gamit ni Kuya Rolen. Tandaan mo, galit sa'yo yun. Una pa lang, ayaw niya sa anak sa labas Nakakatakot siya. Pero mas nakakatakot ako pag ako nagalit. Ha? Anong pinagsasabi mo? Kasi nga maangas ako Baliw din pala itong batang to. Tara na nga, tuturuan pa kitang magbase. Nung araw na yon ay may mga dumating pang kakilala nila Papa na pulis sa bahay. Inimbestigahan ang nangyari sa mga kuneho. Pero ang sabi nila, mabangis na hayop daw na gaya ng baboy ramo ang dumali. May mga nakita daw kasi ang mga pulis na baka sa mga kalmot sa mga kulungan. Pero duda doon si Kuya Rolen. Sigurado ba kayo? Mabangis na hayop? Tapos natanggal yung mga kandado ng kulungan? Maingay sa bahay ng mga sandaling yon. Hanggang sa sumapit ang gabi. Hindi pa rin matahimik ang kalooban ni Kuya Rolen. Kulang na lang magwala siya. Dakong 9:00 ng gabi, hinatid ko na rin si Renzo sa kwarto niya. Maaga akong natulog noon. Binuksan ko ang bintana kaya sarap na sarap ang tulog ko. Kaso, bandang 3:00 ng madaling araw,
Naramdaman ko na lang na parang may asong umaangil sa labas. Papikit-pikit mata pa ako nang bumangon ako. Dumungo ako sa bintana, pero biglang nawala ang tunog ng pag-angil. Akala ko nung una nananaginip lang ako. Kaya naman bumalik na lang ulit ako sa higaan. Pero wala pang ilang minuto, narinig ko ang tila nagkakagulong mga alagang hayop namin sa kabilang bahay. Malapit lang kasi yun sa mansyon. Idagdag pa na sobrang tahimik kaya dinig na dinig ko talaga. Ano ba? Nagmamadali kong kinuha ang jacket na nakasabit sa pintuan. Lumabas ako sa silid ko at nakasabay ko si Kuya Rolen na may dala-dala ng baril. Uy, makita yan ni Papa. Wala akong pakialam. Papatayin ko yung hayop na yun. Narinig din kasi ni Kuya Rolen ang tila mabangis na hayop na yon. Dalawa kaming pumunta doon. Naabutan naming patay na ang alagang manok ni Papa na isa. Yung pinakamalakas na manok pa talaga ang dinali. Leeg, ulo, paa na lang ang natira. Talagang sinimot. Ha? Anong klaseng hayop kaya yung gumawa nito? Parang gutom na gutom ah. Wisit talaga. Diyan ka lang ah. Saan ka pupunta? Tutumbukin ko tong direksyon na to. Baka nandito pa yung hayop na yon. Uy, baliw ka ba? Gubat na yan, baka matuklaw ka ng ahas. Hindi na niya ako pinakinggan, Kabanong. Tumakbo siya patungo doon. Bumalik na lang din ako sa mansyon. Gigisingin ko sana si Papa pero nagising siya sa malakas na putok ng baril na umalingaw-ngaw. Ano yon? Bakit may nagbabarilan? Si Kuya Ranidal din ay napabangon at nakita-kita kami sa sala. Pa, si Kuya Rolen kasi hinanap dun sa kabilang bahay yung hayop na pumatay sa kuneho. Ngayon, manok mo naman ang pinatay. Ano? Pinuntahan naming tatlo ang mga alagang hayop namin. Napamura na lang si Papa sa kanyang nakita. Pero mas nagulat kami nang makita namin si Kuya Rolen na duguan na ang braso ng makabalik. Pa, hindi hayop yun. Agad naming dinala si Kuya Rolen sa sala. Tinawag ko naman ang personal nurse namin na malapit lang din sa mansyon nakatira. Nalagyan naman ng first aid ang sugat ni Kuya Rolen. Hindi naman sobrang lalim. Kalmot lang daw yon. Kalmado na siya nung mga sandaling yon. Kaya nakapagkwento na rin siya kung ano ang nangyari. Malakas ang inala ko. Hindi hayop yon. Naramdaman ko yung kamay niya sa braso ko eh. Maliit lang yung kamay. Magaspang. Parang bata. Pero mabangis. Sinasabi mo ba kuya na aswang yung umatake sa'yo? Nagsalubong ang kilay niya. Aliw ka ba? Alam mong hindi ako naniniwala sa aswang eh. Isabi mo parang bata, tapos kinalmot ka, mabangis, di aswang yun. Aswang lang naman ang may ganong katangian eh. Mukhang tao pero halimaw. Ikaw ba, Rolen? Hindi ka ba nagdodroga? Ikaw yata nagdodroga eh. Iusin mo tanong mo ah, baka bariling kita dyan eh. Sus, nangungulekta ka pala ng baril? Gusto mo, pahuli kita? Habang nag-uusap-usap kami noon ay tahimik lang si Papa. Nakatingin sa ibaba at parang malalim ang iniisip. Parang may pangamba sa mukha niya. Nakakapagtaka na hindi man lang siya nag-alala kay Kuya Rolen. Pagtingin ko naman sa hagdanan, nakita ko na nakasilip doon si Renzo. Pero agad din naman siyang umalis nang makitang nakatingin ako. Tumayo ako at pinuntahan ko si Renzo. Isasarado na sana niya ang pinto pero naabutan ko siya. Renzo, bakit po? Bakit gising ka pa? Narinig ko po kasi yung putok ng baril kanina eh. Kala ko po nag-aaway kayo. Wala yun. Matulog ka na at bukas ng hapon pupunta tayo sa mama mo. Po? Talaga po? Oo, sige na matulog ka na. Kulit mo. Ako na mismo ang nagsarado ng pinto. Ay, nako. Batang to talaga oh. Kinabukasan, tinanggal na sa trabaho ang dalawang gwardya namin. Nagalit si Kuya Rolen kasi wala man lang silang nararamdaman sa gabi. Ayun pala, mga tulog.
Inilipat namin ang alaga naming hayop sa farm. Pinagawa ng pansamantalang kulungan doon. Kampante na si Papa na hindi na magagalaw ng kung anumang nilalang ang mga alaga namin doon. Sa farm kasi ay may mga tao kaming nakatira din doon. Habang nag-uusap-usap kami sa sala, biglang pumasok si Renzo. Umiiyak at tumakbo paakyat sa taas. Oh, ano nangyari doon? Sige pa, maupo ka lang. Ako nang bahala kay Renzo. Sige, pasikaso na lang yung kapatid mo. Baka may nakaaway na naman ng batang yan sa labas. Ay naku, patahimikin mo nga yan. Bubusalan ko yung anak mo na yan sa labas eh. Pagpunta ko sa kwarto ni Renzo, naabutan ko siyang kamot ng kamot sa katawan. Dahil sa kaputian niya, kitang-kita ang kanyang pamumula. Uy, anong nangyayari sa'yo? May allergy ka ba? Nagsaklob lang ng kumot ang bata. Ayaw niya magpahawak sa akin, kaya naman bumaba ulit ako at si Papa na ang pinasikaso ko. Pa, pabalikin mo nga yung nurse natin. Mukhang may allergy si Renzo eh. Puntahan ko yung mga kalaro niya ay tatanong ko kung meron silang pinakain kay Renzo. Laking abala talaga yung batang yan oh. Palayasin nyo na nga yan dito. Hoy, manahimik ka nga. Nakausap ko ang mga batang kalaro ni Renzo sa bakanting lote sa tabi ng palayan. Umamin ng isang bata na pinahiran sa braso ng bawang si Renzo. Naghaharutan daw kasi sila noon. Naging okay din naman kaagad ang bata. Pero ang gumugulo sa isip ko noon ay pwede palang maka-allergy ang bawang. Napagtanto ko na kaya pala ayaw ni Renzo ng pagkain na nilalagyan ng bawang. Nang makabalik ako sa loob, wala na sila sa sala. Nadatnang ko si Papa na kinakausap si Renzo sa kwarto niya. Hinayaan ko na lang sila at si Kuya Role naman ang pinuntahan ko. Naabutan ko naman siyang naglalagay ng bala sa shotgun niya. Alam na ni Papa yung sikreto mo? Pakialam ko. Ang gusto kong mangyari, mapatay ko yung nilalang na yon. Sigurado ka bang parang tao yung umatake sa'yo? Oo nga, paulit-ulit ka. Aswang yung kuya eh. Ang kulit mo. Hindi nga ako. Kahit hindi ka naniniwala, malaking chance na aswang yun. Try mo magbasa-basa ng article tungkol doon. Tumayo si Kuya Role na tumarap sa akin. Tumitig siya sa akin ng seryoso. Patunayan mo sa akin na totoong aswang, saka ako maniniwala. Oo na, pero yung baril mo, nakatutok sa akin no? Pagdating ng hapon, naihanda ko na rin si Renzo. Dala na rin namin ang mga pasulubong niya para sa nanay niya. Uy, bilis! Sakay na! Ako ang magmamaneho ng mga sandaling yon. Umalis kasi sila Papa, kaya wala ang driver namin. Pasensya ka na kung hapon na tayo makakaalis ha. Akala ko kasi makakauwi si Papa ng maaga kaya hinintay ko. Hindi pala. Pero huwag ka mag-alala. Kapag hindi na busy si Papa, magkakabanding din kayo. Kuya, bakit mabait ka sa akin? Si Roland, galit sa akin. Si Kuya Ranedel, walang pakialam. Bakit ikaw mabait? Sa totoo lang, na-realize ko na wala ka namang kasalanan sa lahat eh. Kaya bakit ako magiging malupit sa'yo? Anak ka rin naman ni Papa, kapatid kita, di ba? Ang bait mo naman. Sus, huwag ka nang magdrama dyan. May unan at maayos na kumot ba sa inyo? Naisip ko kasi na kinabukasan na lang tayo umuwi para mahabang oras ang meron kayo ng mama mo. Meron naman po, kaso amoy alikabok yun eh. Langya, ayos na yun. Pinandar ko na rin ang sasakyan. Nakatulog na si Renzo sa sobrang haba ng biyahe. Takong 6:00 na ng gabi nang makarating kami sa lugar nila. Lumubog pa ang gulong ng sasakyan namin dahil sa sobrang putik. Umuulan din kasi noong mga sandaling yon. Halika, kakargay na kita. Ilang metro na lang naman eh, lakarin na natin. Hinayaan ko na lang ang sasakyan doon. Nagsaklob kami ng jacket ko. Pagdating namin sa bahay nila, ay biglang mas lumakas ang ulan. Sumilip ako sa loob ng bahay pero walang tao. Wala si Aling Lisa. Oh, nasa kaya ang nanay mo?
Baka po dumiskarte lang. O sige, hintayin na lang natin dito. Maayos naman ang loob ng bahay nila kahit nayari lang sa kawayan. Malinis ang lapag at talagang mukhang regular na naglilinis ang nanay ni Renzo. Halos kalahating oras na ang nakakalipas pero wala pa rin si Aling Liza. Naiinip na ako noon, lalo na't naiwan ko pa lahat ng mga dala namin sa sasakyan. Hindi rin naman ako makalabas dahil sobrang lakas na ng ulan. Renzo, umaalis ba talaga ng ganitong oras ang nanay mo? Minsan lang po. Kung mamaya wala pa ang nanay mo, kukunin ko na yung pagkain doon sa sasakyan na. May payong ba kayo rito? Naku, wala po eh. Ay, yun lang. Akala ko noon ay hindi ko na makukuha ang dala naming pagkain. Buti na lang ay medyo tumila na ang ulan. Tinanggal ko ang sapatos ko at nanghiram ako ng tsinelas. Tumakbo ako papunta sa sasakyan. Kakalapit ko pa lang ng sasakyan nang biglang may narinig akong boses. Paglingon ko, isang lalaki na nasa edad 50 hanggang 60 ang naroon. Nakapayong siya ng malaki. Ano pong kailangan nyo? Sino ka? Taga saan ka? Sino muna kayo? Galing ka doon? Kilala mo si Lisa at ang anak niyang si Renzo? Kilala ko sila. Bakit to? Gaano mo sila kakilala? Teka, bakit po ba kayo tanong ng tanong? Kilala niyo po ba sila? Kilalang kilala. Sige ho, may kukunin pa ho ako. Hindi mo sila kilala. Ho? Kung ako sa'yo, ilayo mo ang sarili mo sa kanila. Hindi ko ho kayo maintindihan eh. Sila ay mga... Roman? Napalingon kami sa likuran nang marinig ko ang boses na yon. Aling Lisa, nandiyan ka na pala. Kanina pa kami dumating ni Renzo eh. Miss ka na daw niya kaya ito, dumalo kami. Malas lang kasi umulan eh. Teka, kilala mo ba si tatay? Kilala ka daw niya eh, pati si Renzo. Seryoso lang ang tingin ni Lisa sa matanda. Pero matanda ay parang takot na takot. Kahit madulas-dulas ay nagmamadali siyang umalis. Anong nangyari dun? Huwag mong pansinin yun. Yung mga tao kasi dito ignorante. Kapag nakakita ng mayayaman, kung ano-ano na lang ang ginagawang kwento para magpapansin. Tara na sa bahay. Tinulungan ako ni Liza na magbuhat ng mga pagkain. Tuwang-tuwa si Renzo na makita na sila ng kanyang ina. Pero maya-maya lang nawala ang ngiti ko nung meron akong naamoy. Hindi naman siya mabaho. Para lang siyang malansa na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Hindi ko na lang sinabi pero naaamoy ko yon kay Liza. Sa isip-isip ko, tindera ba siya ng isda? Pero hindi eh, malabo. Sabi kasi ni Papa, kahit kailan na hindi naging tindera si Liza. Labandera ang trabaho niya dati. Aling Lisa, dito pala kami magpapalipas ng gabi. Bukas na lang kami uuwi kasi gabi na rin eh. Dito ka matutulog? Nagkatingin na mag-ina. Para silang nag-uusap gamit lang ang kanilang mga mata. Ayos lang ho ba? Huwag ka maglala, sasahig ako. Doon kayo sa papag. Wala naman problema, Kuya Roman. Gusto kita makasama matulog. Tumango-tango na lang si Liza bilang pagsang-ayon. Pagkatapos namin kumain, 1 oras lang ay humiga na rin ang mag-ina sa papag. Ako naman ay naglatag ng abanikong banig sa sahig. Hindi ko magawang makatulog noon. Bukod sa namamahay ako, nilalamig din ako. Hindi ko na alam kung anong oras noon, pero palagay ko 3 oras na akong mulat. Madaling araw na noon nang maramdaman kong bumangon si Liza at Renzo. Nagkunwari lang akong tulog. Akala ko sasamahan lang ni Liza si Renzo na magbanyo. Pero kita ko sa ibang direksyon sila naglakad. Saan pupunta yung dalawang yun? Bumangon ako kabanong.
Sinuot ko kaagad ang tsinelas sa gilid. Palima kong sumunod sa kanila. Nakarating na kami sa kagubatan. Gagi, gubat na to eh. Anong gagawin nila dito? Medyo iba na ang hinala ko noon, Kabanong. Palagay ko, may kakaibang aktibidad ang mag-ina. At baka yun ang kinatatakutan sa kanila ng mga taga roon. Tumigil ako nang biglang nawala sa paningin ko ang mag-ina. Hindi ko na sila nagawa pang sundan. Kaya naman, bumalik na lang din ako sa bahay nila. Humiga na lang ako at kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Parang gusto ko nang umalis noon, Kabanong. Saka lang ako nakaramdam ng pagkailang at kaunting takot nung mag-isa na lang ako doon. Halos 1 oras din yata ako naghintay. Ilang sandali, naramdaman kong pumasok na sila ng bahay. Nagtulog-tulugan lang ako noon. Salamat, Nay. Hindi pa rin po nagbabagong lasa ng kambing. Sa narinig kong yon ay nagtayuan ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa kung papaano yun sinabi ni Renzo. Matulog ka na. Baka marinig ka ni Roman. Tulog naman po si Kuya Roman eh. Nakabaluktot lang ako noon at hindi ako gumagalaw. Hindi ko na namalaya na umaga na pala. Nagmadali na akong makaalis sa kanila. Sa sasakyan ko na pinag-almusal si Renzo. Sinabi ko na lang na baka mahirapan kaming mag-angat ng gulong sa putikan kapag naabutan ulit kami ng ulan. Dumaan ng ilang araw, nagbagong tingin ko kay Renzo. Pakiramdam ko talagang hindi lang siya normal na bata. Dumating na nga rin ako sa punto na iniisip kong siya ang pumatay sa mga kuneho at sa alagang manok ni Papa. Opo, Kabanong. Hinala ko sa kanya, isa siyang aswang. Ilang beses kong tinangkang sabihin kay Papa ang tungkol doon, pero nakokonsensya naman ako kasi nakikita ko na masaya siya sa batang si Renzo. Ilang araw na rin kasi silang nagbabanding. Talagang pinaparamdam ni Papa na mahal niya si Renzo. Dahilan para mawalan ako ng lakas ng loob na sabihin ang iniisip ko. Alam ko na hindi niya ako pakikinggan. Hindi na kasi ako ang bunso, kaya hindi na ako ang papaboran. Oh, bakit hindi ka pa nagbibihis? Naabutan ako ni Kuya Ranedel sa dining area na mag-isang kumakain. Natamad ako eh. Family invitation yun kaya dapat nandun tayong lahat. Tsaka, ninong mo yung may birthday, di ba? Tapos, wala ka. Wala talaga ako sa wisyo makipag-usap ngayon, Kuya. Kahit kailan talaga, pakikisama na lang ang iaambag mo, hindi mo pa mabigay. Bahala ka na nga. Iritadong naglakad paalis si Kuya Ranedel. Pagsapit ng 7:00, sabay-sabay na rin silang umalis. Isinama nila si Renzo, pati si Kuya Role na banas kay Renzo, napilit din nilang sumama. Pero ako, kahit anong pilit nila ay hindi ako pumayag. Dahil sa gabing yon, naisipan kong magkalkal sa gamit ni Renzo. Baka may malaman ako dito. Teka, hindi pa parang kabaliwan na itong iniisip ko? Si Renzo? Aswang? Umiling-iling ako, Kabanong. Pero pwede rin eh. Doon pa lang sa sinabi niyang hindi nagbago yung lasa ng kambing, sinyalis na yun na pwedeng aswang siya. Ay, bahala na nga. Maayos kong tiningnan isa-isa ang mga gamit ni Renzo. Nung una ay puro damit lang niya ang nakikita ko. Pero nang makarating na ako sa ilalim ng malaking bag niya, may nakapa akong supot na yari sa tela. Ha? Ganito yung pinaglalagyan ng mga diamante sa pelikula. Binuksan ko yun at may mga kakaibang bagay akong nakita doon. May medalyon, pero ang nakaukit na disenyo doon ay mukha ng demonyo na may sungay. Meron din akong nakitang maliit na notebook. Pagbuklat ko, may nabasa akong parang schedule. Nakalagay ang 9 p.m.
12 a.m. at 3 a.m. May nakasulat pa sa ibaba ng mga numero at binasa ko yon. Hayop lang, bawal tao. At ang pinakakinilabutan ako kaabanong ay ang nakasulat sa bandang dulo. Renzo, batang aswang. Halatang si Renzo ang nagsulat ng parting yon dahil hindi maayos ang pagkakasulat. Tama nga ang inahala ko. Aswang si Renzo. Ibig sabihin, aswang din si Aling Liza. Teka. Aswang ba si Papa? Kung aswang si Papa, aswang din kami. Ay, ano ba itong pinag-iisip ko? Hindi aswang si Papa. Baka si Aling Liza lang yung aswang. Oo, tama. Si Aling Liza lang talaga. Nagmamadali kong iniligay pabalik sa malaking bag ang mga damit niya. Isang bagay pa ang napagtanto ko. Kaya pala ayaw niyang ilagay ko sa cabinet yung mga damit niya. May tinatago pala siya. Pagkatapos kong ibalik ang damit niya ay aalis na sana ako. Pero biglang napadako ang tingin ko sa ilalim ng kama. Umupo ako at sumilip sa ilalim. Kinapaka pa ang ilalim ng kama hanggang sa meron akong makuhang damit. Nang hilahin at tingnan ko, may mga bahid yun ng dugo. Putik, ito siguro yung damit na ginamit niya nung pinagkakain niya yung kuneho. Ibinalik ko kagad ang damit sa ilalim ng kama. Litong-lito ko noon kabanong kung ano ang gagawin ko. Kapag kasi nalaman ni Kuya Role na si Renzo ang aswang na kumain ng kuneho niya, siguradong papatayin niya si Renzo. Magdodoble ang galit niya sa bata. Mga 11:11 na ng gabi. Matapos ko magmuni-muni sa kwarto, ay bumaba naman ako sa sala. Uupo pa lang ako sa sofa nang dumating ang isa sa katiwala namin sa farm na si Mang Victor. Sir, yung mga alaga niyo sa farm. Takot na takot ang mukha ni Mang Victor kaya alam ko na agad na may masamang nangyari. Malapit lang naman ang farm sa mansyon kaya tinakbo ko na lang. At pagdating ko nga roon, nakahandusay na ang mga manok na panabong. Yung ibang kambing at baboy, may mga kalmot lang. Tingin niyo sir, aswang kaya talaga ang gumagawa nito? Pakisabihan yung ibang tao ni Papa na lumibot sa area. Kahit na anong bakas ng salarin na makikita nila, sabihin kaagad nila sa akin. Bilis na! Kumilos agad si Mang Victor. Sandali naman akong nag-inspeksyon sa kulungan ng mga hayop. Nakakita ko ng isang ribon na kulay itim. Naalala ko na sila Papa ay may ribon palang nakalagay sa leeg. Kasama yon sa formal nilang suot. Dahil medyo maliit lang ang ribon na nakita ko, naisip ko kagad na kay Renzo yon. Ibig sabihin lang nun, bumalik si Renzo. Hindi nila pwedeng makita ang ribon na ito dito. Hindi ko alam kung bakit itinago ko pa ang ribon na yon. Basta pakiramdam ko, kailangan ko munang malaman ang dahilan kung bakit yung ginagawa ni Renzo. Bumalik ako sa mansyon. Sakto na tumawag si Papa sa telepono at agad ko rin namang nasagot. Si Renzo daw nawawala sa party. Nagkunwari na lang ako na nagulat. Pagbaba ko sa sala ay sinalubong ako ni Mang Victor. Sir, wala pong nakita yung mga tao. Mukhang nakalis ka agad na mabilis yung aswang sir. Hindi pa natatapos ang pinuntahang party nila Papa ay umuwi na kagad sila. Bad trip naman si Kuya Roland kay Renzo. Lahat kasi nang nasa party ay nag-alala. Sandali pang naantala ang kasiyahan nila. Tumulong ako sa paghahanap kay Renzo. Isa lang ang naiisip kong lugar kung saan siya maaaring magpunta. At yon ay ang kanilang bahay. Kahit gabing-gabi na, bumiyahe akong mag-isa. Lakas loob akong pumunta sa bahay nila Renzo. Hindi ko may kakaila na may daga sa dibdib ko. Basta, may nag-uudyok talaga sa akin na alamin ang katotohanan. Ipinarada ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumapit ako sa bahay nila Renzo at agad ko namang kinatok ang pinto. Sa mga unang katok ay walang tumutugon. Pero nang magsalita na ako, dahan-dahang nagbukas ang pinto at sumilip si Aling Liza.
nakita ko rin si Renzo sa likuran niya na parang natatakot sa akin. Aling Lisa, pwede ka bang makausap? Tumango siya at kinausap sandali ang anak. Dito ka lang ha, mag-uusap lang kami ng kuya mo. Lumabas si Liza at bahagya kaming lumayo sa bahay nila. Maliwanag ang buwan nun. Himalang gumanda ang panahon. Tungkol ba ito kay Renzo? Huminga ako ng malalim. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Pero tahasan kong tinanong sa kanya ang gusto kong itanong. Aling Lisa, hindi ko kayo kilala. Pero sa maikling panahon, napamahal na rin sa akin si Renzo. Gusto ko siyang mas makilala. Pero gusto ko ring malaman ng totoo. Aswang ba si Renzo? Napangiti ng mapait si Lisa. Una pa lang ramdam kong nakakalata ka sa anak ko. Pero hindi ako nabahala kasi alam ko na ikaw ang may mas malawak na pangunawa. Lalo na pagdating sa bata. Lumingon kami sa pintuan nila at nakasilip pa doon si Renzo. Oo, aswang si Renzo. At aswang din ako. Hindi ka ba natatakot na baka kainin ka namin ngayon? Sa totoo lang, natatakot ako pero alam kong hindi naman kayo masama eh. Kasi kung masama kayo, dapat noon pa lang sinaktan nyo na si Papa. Hindi alam ng papa mo tungkol sa pagiging aswang namin. Nung nabuntis niya ako, hindi na ako nagpakita. Natakot ako na baka malaman niyang aswang kami ng anak ko at baka ipapatay niya kami. Naku, hindi ganong klaseng tao si Papa, no? Kung sakaling malalaman niya to, alam kong matatanggap niya kayo. Pero kung nagawa mong ilayo si Renzo dati, bakit ngayon binigay mo siya kay Papa? Itinaas ni Liza ang manggas ng kanyang jacket. Pinakita niya sa akin ang pangingitim ng ilang parte ng braso niya. Ha? Mga pasa? Tinamaan ako ng malubang sakit na sa mga aswang lang dumadapo. Malapit na ako mamatay. Nag-aalala ako na kapag nawala na ako, maligaw ng landas si Renzo. Ayaw ko maging masama siyang aswang. Kaya naman naisipan kong ipakilala na siya sa tunay niyang ama. Nagbabakasakali ako na maging maayos ang kapalaran niya. Gusto ko siyang mamuhay ng normal na kagaya ng sa tao. Hindi alam ni Renzo ang tungkol dyan? Hindi niya pa ito maintindihan sa ngayon. Balang araw. Napabuntong hininga ako, Kabanong. Magiging madrama pala ang sandaling yon. Akala ko horror. Bakit mas pinili mong maging mabuting aswang? Dahil mabuti rin naman akong tao noon pa. Ha? Tao ka dati? Nayanggaw lang ako. Yanggaw? Ano yun? Basta, magiging aswang ka kapag nayanggaw ka. Wala ka bang balak sabihin kay Papa ang totoo? Di ko kaya eh. Hayaan ko na lang na siya mismo ang makaalam. Roman, ikaw lang ang nakakaintindi sa kalagayan namin. Gusto ko sanang humingi ng pabor kung pwede. Sana, kapag wala na ako, gabayan mo ang anak ko. Sandali akong hindi nakapagsalita. Tiningnan ko muna si Renzo na hanggang sa puntong yon ay nakasilip pa rin sa pinto. Kung ano ang kaya kong gawin, gagawin ko. Maging normal lang ang buhay ni Renzo. Maraming salamat. Medyo gumaan ang pakiramdam ko noon, Kabanong. Kahit papaano, nawala ang takot ko kay Renzo. Kahit na aswang pala sila, parang normal na tao lang din ang tingin ko sa kanila. Dinali ni Renzo yung mga alaga naming hayop sa mansyon eh. Ngayon, pinaghahanap ng mga tauhan ni Papa yung salarin. Laman kasi ng hayop ang kinakain namin. Pero dahil bata pa si Renzo, hindi niya pa kayang kontrolin ang sarili niya. Kung ano makita niya, pag gutom siya, kakainin niya. Kaya pasensya na ha. Sanayan mo siya sa lutong pagkain ng kinakain. Sige. Pero kailangan na namin bumalik sa mansyon eh.
Umalis kasi siya sa pinuntahan nilang party tapos bumalik ng mansyon. Pagpalitin mo na rin ng suot, siguraduhin mong walang dugo sa katawan ha. Inasikaso ni Liza ang anak niya. Pagkatapos ay isinakay ko na rin si Renzo sa sasakyan. Tahimik lang siya. Parang natatakot pa rin siya sa akin dahil alam ko na ang sikreto niya. Huwag ka mag-alala no, hindi ko ipagkakalat sa iba. Hindi mo ba ako sasabihan na papatayin mo ko gaya ng sinabi ni Kuya Roland? Ha? Alam na niya? Napatigil ako sa pagmamaneho. Hindi po. Narinig ko kasi siyang may kausap eh. Sabi niya, kapag nalaman niya kung sino yung kumain ng alagang hayop niya, papatayin niya. Sira ulo talaga yan si Kuya Roland no? Pero huwag ka na matakot. Hindi mangyayari kasi kasama mo naman ako eh. Sa haba ng tinahak naming biyahe ay nakatulog na si Renzo nang makabalik na kami ng mansyon. Pagpasok pa lang namin sa sala ay nakaabang na sila Papa. Halos maiyak-iyak na si Papa nang makitang nasa maayos lang nakalagayan si Renzo habang karga ko. Salamat naman sa Panginoon at ligtas ang batang ito. Diyos ko naman oh. Nakadumi siya sa salawal habang nasa party kanina. Naiyang lumapit sa'yo kasi baka maamoy siya ng mga tao eh. Kaya ayun, umalis siya, naganap ng mapag-uugasan. Pero sabi niya, sinakay siya ng tricycle driver. Naawa sa kanya kaya binigyan siya ng malinis na damit. Tapos, hinatid siya sa kanto kanina. Ayun, nakita ko siya ngayon lang na naglalakad. Gawa-gawa ko lang lahat ng dahilan na yon, Kaabanong. Pero naniwala naman kagad si Papa. Ilang taon na ba yan? Bakit tumatay pa sa salawal? Ikaw nga tumakay pa sa short ng 11 years old ka eh. Yan ang gusto mo? Oo, tama na yan mga kuya. Magpahinga na lang tayo no. Pagod kayong lahat kakaisip, alam ko yun. O sige, ako na munang bahala rito kay Renzo. Pa, magpahinga na lang po muna din kayo. Wow! Ano ka, yaya? Napapamahal ka na yata sa batang yan ah. Hindi ko na sila pinansin. Hinatid ko na lang si Renzo sa kwarto niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay marami ng pinalutong pagkain si Papa. Wala namang okasyon pero halos mapuno na ang lamesang mahaba. Papikit-pikit mata pa akong lumapit kay Papa at nagtanong, Pa, anong meron? Birthday mo ba? Wala lang. Gusto ko lang magdiwang kasi nandito na ulit si Renzo. Pa, siya nga po pala. Nasabi na ba sa inyo ni Mang Victor yung nangyari sa mga… Hayaan mo na yon. Makakabili pa naman ako ng mga bagong manok eh. Gusto ko lang magsaya. Ayaw ko muna mag-isip ng aswang-aswang na yan. Pero pa, sandali lang iihi lang ako. Nakapagtataka ang saya ni Papa noon. Hindi ako makapaniwala na ayos lang sa kanya na nalaga sa mga pambato niyang manok. Samantalang, dati, noong bata kami, pinaluluhod niya pa kami sa munggo kasi napakain ko ng watusi yung isa niyang manok. Mamahalin ng mga manok yun ah. Ayos lang talaga sa kanya. Seryoso? Kaming tatlo lang ni Papa at Renzo ang nasa bahay noon. Wala ang dalawa kong kuya. Sabay-sabay kaming kumain. Nagtaka nga ako noon kung bakit parang matatabang ang ulam. Parang wala ring halong bawang. Kinagabihan, bigla na lang kaming niyaya ni Papa na lumabas. Dadalhin daw kasi namin si Renzo sa plaza. Hindi ko nga alam kung bakit pati si Kuya Ranedel ay sasama. Samantalang napaka-busy noon sa negosyo. Si Kuya Roland din, pinilit ni Papa. Bakit kasama pa ako eh? Magpaplasa lang naman kayo. Yang tiyanak na yan na lang isama nyo. Bakit kasama pa kami? Sige na naman, Roland. Gusto ko lang na kompleto ang pamilya natin. Wala akong gagawin doon oh. Matatapos na yung leave ko kaya ilalaan ko na lang sa sarili ko. Sige na, pagbigyan mo na ako. Malay mo, ito na pala yung huling magkakasama tayo. Parang may anghel na dumaan at biglang natahimik ang sala. Nagkatinginan kami magkakapatid.
Uy pa, ano bang pinagsasabi mo? Kuya, sumama na kasi para hindi na magdrama tong si Papa. Ay nako, bad trip. Uy Renzo, di porki sasama ako matatanggap na kita ha. Sasama lang ako para kay Papa, hindi para sa'yo. Opo, basta sabay po tayong tatai sa short ha. Uy, pasensya na kuya, naikwento ko sa kanya eh. Pinagmumura ako ni Kuya Roland noon. Ang saya-saya lang namin noon, pero hindi ko inakala na may nakaabang pala sa aming kamalasan. 2 sasakyan ang ginamit noon, kahit na kasya naman kaming lahat sa isa lang. Hindi ko alam kung anong trip ni Papa noon. Sila ng driver niya ang nasa sasakyan na nasa unahan naman namin. Tahimik lang kaming bumiyahe. Sinusundan lang ni Kuya Ranidel ang mga nasa unahan. Maya-maya pa, nagtaka kami ni Kuya Roland kung bakit kami lumiko sa kanan, samantalang sa kaliwa ang papuntang plaza. Oh, bakit dyan tayo dadaan? Tanong mo si Papa, hindi ko rin alam eh. Ang bira oh, hindi naman dyan papuntang plaza. Tanggalin na sa trabaho yung driver na yan. Wala kami nagawa kundi ang sundan na lamang sila Papa. Sa mga nakalipas sa mga sandali, paparating na pala ang magpapabago ng takbo ng buhay namin. Bigla na lang may nag-overtake kina Papa at tumarang sa daan. May mga kalalakiang armado ang bumaba at pinagbababaril sila doon. Kami naman ay nagsiyukuan na lang. Pinatras kagad ni Kuya Ranidel ang sasakyan namin. Bumunggo ang likuran namin sa mga puno. Medyo tumagal ang putukan. Pagkatapos ay umalis na rin ang mga armado. Lumabas kami at pinuntahan kaagad namin si Papa. Patay na silang 2 ng driver niya. Tad-tad sila ng tama ng bala. Parang gumuho ang mundo namin noon, Kabanong. Doon ko napagtanto na parang namamaalam na pala si Papa sa amin. Kaya pala sobrang saya namin noon. Habang nagiiyakan kami, wala si Renzo sa tabi ko. Binalikan ko siya sa sasakyan namin pero wala na rin. Sa pagkakatanda ko, kasabay namin siyang lumabas ng sasakyan. Sa pagkamatay ni Papa ay maraming nalungkot. Hindi kabilang doon ang kumpare at ninong ko na si Tito Rene, na hinihinala naming siya ang nagpapatay kay Papa. Sabi kasi ni Kuya Ranidel, binanggit na sa kanya ni Papa na gusto ni Tito Rene na pabagsakin ang negosyo nila. Nakatanggap din ng tip si Papa na may magtutumba sa kanya. Nung gabing umalis kami, hindi pala sa plaza ang punta namin. Balak na pala talaga ni Papa na umalis na kami ng mansyon para makaligtas. Pero nabigo si Papa. Bakit mo ginawa yun? Di ba sabi ng nanay mo, hindi ka gagawa ng masama? Kasi masama sila eh. Pinatay nila si Papa, kaya dapat patayin ko rin sila. Lahat ng armadong lalaki na pumatay kina Papa, natagpo ang patay din sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung papaanong nagawa yun ni Renzo kahit armado mga yon. Basta, ang sabi na lang ng mga pulis, lasog-lasog ang katawan ng mga armado. Wala silang kaalam-alam na aswang ang gumawa nun. Binabaril nila ako pero hindi ako natakot. Hindi ako takot kasi masama sila eh. Papatayin ko lahat ng may kinalaman sa pagpatay kay Papa. Hindi ko sila mapapatawad. Nagulat ako sa mga salitang nagmula kay Renzo noon. Parang matanda na siya akong magsalita. Nung pagkakataon na yon, Kabanong, nakita kong biglang nagbago ang kulay ng mata niya. Humaba rin ang kuko niya at naglabasan ang makakapal na ugat sa mukha niya. Renzo, makinig ka sa akin. Renzo, naririnig mo ba ako? Dahan-dahan kong dinikit ang kamay ko sa balikat niya. Mabuti na lang kahit papaano ay nakokontrol niya ang sarili niya. Hayaan nating batas ang kumilos para sa atin. Makakamit natin ang hustisya. Magtiwala lang tayo sa mga pulis. Maraming nagpunta sa mansyon para makiramay sa unang gabi ng burol ni Papa. Isa lang ang wala roon, si Tito Rene. Kaya malakas talaga ang kutob namin na siya
ang may pakana ng lahat. Abala kami sa pakikipag-usap sa mga pumunta nung oras na yon. Pero kada oras, binabalik-balikan ko si Renzo. Mula kasi nang makita ko ang itsura niya kapag aswang, nababahala ko na baka anumang oras, hindi na niya makontrol ang galit niya. Anong balita? Nilapitan ko si Kuya matapos siyang kausapin ng mga pulis. Wala silang makitang lead na pwede magturo na si Tito Rene may pakana ng lahat eh. Pero ginagawa na rin nila ang lahat. I-update nila tayo kada oras. Ganun ba? Si Kuya Rolen. Nagkibit balikat lang siya. Pinuntahan ko si Kuya Rolen dun sa kwarto niya. Naabutan ko siyang nilalagyan ng bala ang lahat ng baril niya. Anong gagawin mo? Hindi ko na ito gagamitin sa aswang na pumatay ng mga kuneho ko. Ang gusto ko ngayon, gamitin ito kay Rene. Traitor na lintik, dapat mawala yan sa mundong ito eh. Kuya, huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang batas. Bakit? Saan mo gustong ilagay ko? Sa paa? Nakainom ka no? Huwag kang gumawa ng desisyon na maapektuhan ng lahat ha. Wala akong pakialam. Papatayin ko si Rene. Ipagiganti ko si Papa. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Kami rin. Kung gagawin mo yan, baka pati ikaw mawala. Mas lalo kayong mahirapan. Gusto mo ba yun? Buisit. Bakit kasi si Papa pa? Nakakainis. Nakakagalit. Napakalma ko naman si Kuya Rolen noon. Nakatulog na rin siya dahil marami din siyang nainom. Pagbalik ko naman kay Renzo, wala na siya sa kwarto niya. Naabutan kong nakabukas ang bintana niya. Napamura na lang ako sa ideyang baka nag-anyong aswang na naman siya. Nagmamadali akong lumabas ng mansyon. Wala na akong pakialam kung pagtinginan ako ng mga nasa burol. Sinubukan kong hanapin si Renzo. Nagpunta ako sa farm namin dahil mas marami ang mga puno doon. Nakahinga ako ng maluwag na makita ko si Renzo doon. Nagtatago siya sa likuran ng puno. Renzo, naririnig mo ba ako? Marahan siyang lumabas ng puno. Nasa normal na ang mukha niya, pero mahaba pa rin ang kuko niya. Ako ito, si Kuya Roman mo. Kuya, hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag naiisip ko kung ano nangyari kay Papa. Nagiging aswang ako. Dahil sa galit, nagiging aswang ako eh. Kuya, kailangan kong makaganti para matapos na itong paghihirap ko. Pakiramdam ko, kapag hindi ako nakaganti sa ginawa nila, mawawala ako sa sarili ko eh. Niyakap ko na lang si Renzo. Bumabaon pa ang kuko niya sa likuran ko. Pero tinitiis ko na lang. Sandali, dito ka lang ha. May kukunin lang ako. Babalik din kaagad ako. Pumunta ako sa kulungan ng mga alaga namin. Nakita ko ang natitirang bibi na naroon. Uy, bibi, pasensya ka na ha. Kinuha ko ang bibi at dali-daling binalikan si Renzo. O ito, kainin mo. Ilabas mo lahat ng galit mo dyan. Wag, ayoko. Kawawa naman siya. Ha? Kawawa? Wala naman siyang kasalanan sa akin eh. Sila may kasalanan sa akin kaya dapat sila magbayad. Yung mga taong pumatay kay Papa. Bumuntong hininga na lang ako. Gusto bang maglakad-lakad na lang tayo? Tara. Sumama naman sa akin si Renzo. Ang dami kong kinukwento sa kanya, pero hindi mo lang siya tumutugon. Paulit-ulit kong napapansin na lumilitaw-litaw yung mahaba niyang kuko. Nahihirapan ako noon, Kabanong. Di ko naman kasi alam kung papaano magdisiplina ng batang aswang. Maya-maya pa, napatigil kami sa paglalakad. Isang kotseng pula ang huminto sa gilid namin. Nagbaba sila ng bintana. Bumungad sa amin si Tito Rene, ang ninong ko na nagpapatay kay Papa. Hoy, Roman! Anong ginagawa niyo sa kalsada?
Nung unay natameme pa ako, hindi ko alam kung paano ko kakausapin ang demonyo. Naglalakad-lakad lang po. Naghahanap ng mapagbubuntungan. Nagulat ako sa sinabi ni Renzo. Nagsisimula na naman siyang maging weirdo. Kinakabahan na ako noong mga oras na yon. Ikaw pala yung batang kasama ni Rodelio noong nakaraan. Oh, kumusta ka na? Galit po ko. Tito, saan naman po yung punta nyo? Pupunta ako sa burol ng papa mo. Actually, may mga dala akong bulaklak eh. Nakangiti pa siya na parang hindi siya nawala ng kumpare. O paano? Mauna na ako ha? Paganda ng sasakyan ay nagsalita si Renzo. Nung nasa party kami, sabi niya matalik niya daw na kumpare si Papa. Pero bakit parang hindi siya malungkot na wala si Papa? Di ba dapat kapag namatayan ka, dapat malungkot ka? Renzo, iba-iba kasi yung mga tao eh. May kanya-kanya kasi tayong emosyon. Kahit pa! Alam mo, mabuti pa, umuwi na muna tayo. Walang kasama si Kuya Ranedel sa burol eh. Bumalik kami sa bahay pero wala naman doon si Tito Rene. Ang sabi sa akin ni Kuya Ranedel, dumaan lang para ibigay ang bulaklak. Habang lumilipas sa mga oras noon, nag-uwian na rin ang mga nasa burol. Hanggang sa kami na lang ni Kuya Ranedel ang natira. Dito ka lang muna ha. Magpapalit lang ako ng damit. Sige kuya. Sandaling umalis si Kuya Ranedel. Wala pang 5 minuto, tinatawag-tawag na niya ako. Nagtaka naman ako kung anong problema niya. Halika, pakinggan mo yung naririnig ko. Walang bantay si Papa, baliw ka ba? Saglit lang, tara na. Nagpunta kami sa kwarto niya. Pagdungaw namin sa bintana, naririnig namin ang pag-angil ng isang mabangis na nilalang. Ano yun? Hayop ba yun? Hindi ako makasagot dahil alam kong si Renzo yon. Nagsisimula na kasing mag-abnormal ang pagmamature ng pagiging aswang niya. Dahil yun sa galit at trauma. Gigisingin ko si Rolen. Langya. Totoo ngang may halip. Wag na. Ako na lang ang titingin sa baba. Dito ka lang. Sigurado ka? Bida-bida ka na naman eh. Sigurado ako kuya. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Nagmadali akong magpunta sa gilid ng mansyon. Naririnig ko pa rin ang pag-angil nun. Dahan-dahan akong naglakad. Hanggang sa nakita ko na nga sa gilid ng mga drum si Renzo. Kinakain na niya yung bibi na kanina lang ay binalik ko sa kulungan. Marahas ang pagkain niya. Kahit nasa harapan na niya ako, ay parang hindi niya ako nararamdaman o nakikita. Kahit nangingilo ko sa nakikita ko, hindi ako umalis doon, Kabanong. Hinihintay ko siyang makabalik sa katinuan. Renzo, naririnig mo ba ako? Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Kuya, kanina ka pa ba dyan? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon, umalis ka na rito at magbihis. Maliwanag dito. Baka makita ka pa ni Kuya Ranedel. Roman, nasa ka na ba? Baka mapahama ka dyan ah. Nataranta ako nang marinig ang boses ni Kuya. Wala na akong choice nun. Binitbit ko si Renzo. Dumaan kami sa kabila. Buti na lang, wala nang tao sa burol. Pumasok kami sa kwarto ko. Dali-dali kong hinubad ang damit kong nabahiran ng dugo. Pinunasan ko rin si Renzo nang makapagpalit na ako. Kumuha ko ng bagong damit sa silid ni Renzo. Tagumpay kong napalitan si Renzo ng damit. Roman, nandiyan ka ba? Binuksan ko ang pinto. Ano ka ba? Bakit hindi ka nasagot? Akala ko nalapa ka na ng hayop o halimaw na yun eh. Wala na yung halimaw kuya. Nakita ko parang lumundag papunta sa kabila eh. Buti naman. Pagkatapos ng libing ni Papa magpapatawag ako ng expert para malaman kung anong creature yun ha. Kailangan pa ba yun? Malamang. Safety natin ang usapin dito. Nakita mo naman ang nangyari sa mga alaga natin, di ba? Teka.
Bakit nandito yan si Renzo? Hindi po kasi ako makatulog na mag-isa eh. Ay nako. O sige na. Samahan mong matulog yan at ako na magbabantay kay Papa. Nakahinga ako ng maluwag nang lumabas na rin ng silid si Kuya Ranidel. 3 araw ang nakalipas. Dumating na rin ang araw ng libing ni Papa. Siyempre kabanong, hindi namin maiwasang hindi mapaiyak. Hanggang sa puntong yun kasi, wala pa ring ebidensya para madiin si Tito Rene. Lahat kami ay nagiiyakan maliban lang kay Renzo. Nakasarado ang maliit niyang kamao. Galit na galit siya. Pagkatapos ng libing ay diretso na kami sa bahay. Sobrang tahimik ng mansyon mula nang nawala si Papa. Nasa sala lang kami magkakapatid. Si Renzo naman ay umakyat na sa kwarto niya. Wala pa rin bang magandang balita sa kaso ni Papa? Kapag ako nainis ako na ang gagawa ng paraan. Ikalma mo nga yung utak mong sabog. Akala mo ikakatuwa ni Papa yung iniisip mo? Bulok ang justice system natin dito sa Pilipinas Hanggang kailan tayo maghihintay? Kuya, magpahinga na muna tayo. Paggising nyo saka tayo mag-usap-usap. Itinulog ko na lang ang sama ng loob ko nung hapon na yon. 8:00 na ng gabi nang magising ako. Nagiinom sa sala si Kuya Ranidel at Kuya Rolen. Halika rito, good boy ng pamilya. Tumabi ako kay Kuya Ranidel. Shot ka raw, sabi ni Papa. Baliw kayo. Anong oras na no? Kumain na ba si Renzo? Renzo? Sino yun? Kanina pa kami nandito. Hindi naman siya bumababa Hindi niyo naman kasi tinatawag Medyo nainis na ako noon. Kaya ako na mismo ang umakyat sa taas para sunduin si Renzo. Pero nang buksan ko ang pinto niya, wala na naman siya roon. Nagsimula na ako mataranta. Bumaba ulit ako. Kuya, wala si Renzo. Hindi nga bumaba dito, kulit. Dumaan siya sa bintana. Kailangan niya makabalik dito. Ano bang problema mo? Bakit ka natataranta? Baka nandyan lang sa labas yun, naglalaro. Kita mong bata Iba ang kutob ko noon, kabanong. At hindi nga ako nagkamali. Bumukas ang pinto namin at pumasok si Renzo. Duguan ng mga kamay. Ganon din ang kanyang katawan. Parang nawala ang tama ng 2 kong kuya. Renzo! Bumagsak siya sa sahig. Nakita namin na meron siyang tama ng baril sa bandang tagiliran. Mga kuya, patay na. Patay na siya. Nakaganti na tayo. Nanlaki ang mga mata ko na mapagtanto ang ginawa niya. Wala akong sinayang na pagkakataon, kaabanong. Itinakbo namin siya sa ospital. Ang kaso, hindi na rin niya kinaya. Naging isang malaking dagok sa amin ang nangyari. Nauna si Papa, sumunod si Renzo. Sa parehong gabi, nakarating sa amin ang balitang patay na rin si Tito Rene, pati ang driver nito. Natagpuan ang bangkay ng 2 sa gilid ng kalsada. Hindi na namin binurol si Renzo dahil baka may makaalam pa na aswang siya. Hindi rin kami napagbintangan sa nangyari dahil akala nila away business lang ang nangyari katulad kay Papa. 1 buwan ang nakalipas. Dinalaw namin ang magkatabing puntod ni Papa, ni Renzo at ang ina niyang si Liza. Nung dumalaw kasi ako sa kanila, naabutan kong ilang araw na palang patay si Aling Liza. Nilalangaw na, kaya isinabay ko na sa paglibing kay Renzo. Di ba magagalit si Mama? 4 silang magkakatabi sa puntod na yan? Hindi naman siguro. Bawal namang mag-away sa langit, di ba? Pa, Renzo, patawad Wala akong nagawa Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang itago ang pagkakakilanlan ni Renzo ay sapat na. Sa totoo lang, may kutob na ako na aswang yung batang yan Pero nakikita ko kasi si Papa na masaya siya. Kaya inalis ko yun sa isip ko. Hindi ko inakala na aswang pala talaga siya.
Kuya, pagpatuloy natin ang nasimulan ni Papa ha. Para sa kanya at para sa kapatid nating si Renzo. O sige, kahit anak sa labas yan. Next time kapag may dadaling kang aswang sa bahay ha, magsabi ka naman kagad para makapag-adjust naman kami. Nagtawanan na lang kaming tatlo nun. Masakit man ang nangyari sa amin, pero kailangan namin magsimula ulit ng panibagong buhay. Dahil alam namin na yun din ang gusto ni na Papa at ni Renzo. Wakas. Kabanong, kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Roman.